Binabagtas na ng sasakyan ng mag-asawa ang daan patungo sa bahay bakasyunan nang may maalala si Marcos. Biyernes 13 nga pala ngayon, nasambit niya. Tumingin kay Marcos si Catherine. Oo nga, why? Wala lang. Baka matakot lang lalo si Catherine kaya hindi na ikinuwento ni Marcos dito. Ang nalaman niya noon sa isang kaibigang psychic na may malalim na pag-aaral sa larangan ng paranormal. Ayon dito, Biyernes 13 ang kalimitang araw ng pagsasabog ng lagim sa lupa ng mga kampo ng dilim sapagkat malakas na malakas daw ang kapangyarihan ng mga ito sa araw na iyon. Napalunok si Marcos. Paano kung ngayon ang itinakdang araw ng paniningil sa kanya ni Laila? Pero hindi. Magaling na albularyo si Saturnino. Wala na si Laila. Nasugpo na nito ni Saturnino bago pa namatay sa atake sa puso. Matigas ang mukha ni Marcos. Nagpilit siyang magpakatatag. Pinaniniwala ang sarili ng lahat ay nasa ayos na. Tumili si Catherine. Nagulantang tuloy at napapreno si Marcos. What's wrong? Tanong ni Marcos. Subsob palad si Catherine. Takot na takot. May ulong gumulong patawid sa kalsada. Sinundan ng tingin ni Marcos ang bahaging itinuro ng asawa. Napailing siya. Hari hindi ulo yun. Buko. Pero ayaw pa rin tumuhay ng nanginginig na si Catherine. Nanginginig. Uluhan. Kitang-kita ko. May dugo pa nga. Buko sabi eh. Look, yung sinasabi mong dugo. Sabaw ng buko. Kamon tingnan mo para mapatunayan mo. Hintakot pa rin dahang-dahang tumingin si Catherine. Oo nga, pasensya na. Nag-aagaw tulog kasi ako kanina. Siguradong... You're right, siguradong namalikmata ka lang. Paniniguro ni Marcos. Nasuyong inihilig ni Marcos ang ulo ni Catherine sa kanyang balikat. This is our day. Matatapos ang araw na ito ng maganda para sa atin. Nakangiting tumangutang lang si Catherine. Maya-maya pa ay nasa harapan na ng bahay bakasyon na nila ang kotse ng dalawa. Nakakasanda ang busina na yata si Marcos pero hindi pa rin nagbubukas ng gate si Tata Celo. Ano ba yan si Tata Celo? Maaga na ang kamay ko sa kabubusina hindi pa rin lumalabas. Inip na sabi ni Marcos. Baka nanonood ng TV at malakas ang volume. Sa pantahan ni Catherine. Malamang, imposible namang tulog na siya. Pagsang-ayon ni Marcos. Alas 9 pa lang, gabi na siya kung matulog. Oo nga, saka alam naman niya na darating tayo kaya di agad matutulog yun. Si Marcos na lang ang nagbukas ng gate, saka mabilis na ipinasok ang kotse sa garahe. Sabay tinungo ng mag-asawa ang pintuan ng bahay bakasyonan. Ay nako, malamig na itong food na pasalubong natin kay Tatay Celo. Hinayang na sabi ni Catherine. Pagbukas ni Marcos ng pinto, ay pati hayang bumagsak sa paanan nila ni Catherine. Ang dugo ang si Tata Celo. Dilat na dilat ang mga martong animo nakatitig sa mag-asawa. Isa ng malamig na bangkay si Tata Celo. Tili ng tili si Catherine habang mahigpit na nakayakap kay Marcos. My God, sino ang gumawa nito kay Tata Celo? Maluhaluhang bulalas ni Marcos habang nakatingin sa tatay-tatayan. Brutal ang pagkakapatay kay Tata Celo. Malalaki at malalalim ang mga sugat nito sa mukha at katawan. Hitsurang binakbakang karne ang napobreng matanda sa dami ng tama. Asal demonyo lang ang makagagawa niyon. At malayamang kaya pa upong isinandal sa pinto ng salarina o mga salarin ng mangkay ni Tata Celo ay para mabulaga ang mag-asawa sa kalunos-lunos na sinapit nito. Inilayo ni Marcos sa bangkay ang nag-hysteryang si Catherine. Huminahon katan, pati ako'y natataranta. Nahimasmasa naman si Catherine pero nanginginig pa rin sa takot. Ano ang gagawin natin, Han? Si Tata Celo. Nakakaawa naman si Tata Celo. Tinukos ni Marcos ang bulsa ang kanyang cellphone. Tatawag ako ng pulis. Pero walang signal ang cellphone ni Marcos. Tinignan ni Catherine ang cellphone niya. Wala ring signal. Tiyok, bakit ngayon pa? Mora ni Marcos. Hindi pa naman sila abot sa landline. Wala ring kapitbahay na pwedeng hinga ng tulong. Paano ngayon yan, Han? Tarantang tanong ni Catherine. Sakay sa kotse. Hihingi tayo ng tulong sa pulis. Bilis, baka naririto pa ang pumatay kay Tata Celo. Patakbong tinungo ng dalawa ang garahe. Pero biglang may humarang sa kanilang daraanan. Isa yung may edad na lalaki, pero mataas at matipon. Matigas ang mukha. Tuguan ang damit nito. Duguan din ang hawak na palakol. Palakol na sa malas ay ubod ng talas. Napasiksik kay Marcos si Catherine. Diyos ko po, kaagad na nakilala ni Marcos ang matandang lalaki. Nang dalmas, anong ginagawa niyo rito? Ngumisi ang matanda. Ngising demonyo. Litaw na litaw ang mga ngiping na bubulok at nangingitim sa nikotina. Mabuti naman at natatandaan mo pa ako, Marcos. Anito.
Huminga ka na hanggat gusto mo. Sunod ko nang mamatay sa matandang yan. At mas masahol pa sa kamatayan niyang igagawad sa'yo. Ginitian ng butil-butil na pawis si Marcos. Nanlamig ang katawan. Mang Dalmas, wala akong kasalanan sa pagkamatay ni Laila. Siya ang gumawa ng sarili niyang libingan. Bakit ba ako ang sinisisi niya? Napaismid si Mang Dalmas. Nagbaga ang mga mata. Nagngalit ang mga ngipin. Wala. Bulaan. Oo, nagpakamatay ang anak ko. Pero ikaw ang dahilan. Pero ang pasok mo sa buhay ni Laila, demonyo ka. Hindi ka na dapat pang sumausaw sa masayang buhay ng anak ko. Dapat ka rin mamatay. Humigpit ang hawak ni Mang Dalmas sa palakol. Salamat at natsyempohan din kita, Marcos. Tayo na. Ihahatid na kita sa impyerno ng dapat mong kalagyan. Humakbang palapit ang matandang lalaki. Binulungan ni Marcos si Catherine. Lumayo ka sa akin. Hindi kita iiwan. Tutol ni Catherine. Hanuwang matigas ang ulo. Itinaas ni Mang Dalmas ang hawak na palakol. Kumislap ang talim niyon sa tama ng liwanag. Maliksing itinulak palayo ni Marcos si Catherine. Sabay sunggab sa mga kamay ni Mang Dalmas upang hindi ito makapamalakol. Takbuhan, magkalong ka sa loob ng bahay. Utos ng lalaki kay Catherine. Tumitili pero automatic mong tumulima si Catherine. Mabilis na tumakbong papasok ng bahay bakasyon. Nagkandado ng pinto. Umiiyak at nangingid sa takot na nagsumiksik sa isang sulok. Diyos ko po, tulungan ninyo ang aking asawa. Pigil-pigil pa rin ni Marcos sa mga kamay ni Mang Dalmas. Kahit may edad na, nakipagtagisan ng lakas sa lakas si Mang Dalmas kay Marcos. Kakaiba talaga ang lakas ng matanda. Hindi iyon pang karaniwan. Sinusubukan ni Marcos na gawin dito ang palakol pero hindi niya magawa. Parang solidong bakal ang mga braso nito. Pumuelo si Mang Dalmas. Tinuhod siya si Marcos. Talsik si Marcos. Humampas sa hood ng kotse. Ubod lakas na pinalakol ni Mang Dalmas si Marcos pero maliksing na kayuko. Sa windshield ng kotse tumama ang talim ng palakol. Sabog. Nagkalansingan sa garahe ang pera-perasong bubog. Muli dalawang kamay na itinaas si Mang Dalmas ang palakol. Sa pagkakataong ito, intensyon iting sabakin ang ulo ni Marcos. Ngunit hindi ganun kadaling patayin si Marcos. Muli niyang nailagan iyon. Ang hood ng kotse ang nasibak. Bumao ng sagat sa hood ang talim ng palakol. Demonyo! Mura ni Mang Dalmas habang hindi mahuhugot-hugot sa pagkakabaon sa hood ng kotse ang kanyang palakol. Sinamantala ni Marcos ang pagkakataong iyon. Inupakan ng todo suntok sa pangaang matandang lalaki. Talsik si Mang Dalmas na iwang nakabaon sa hood ng kotse ng palakol. Sugod si Marcos. Nagpakawala siya ng sunod na suntok. Malalakas, naglagapak ang lahat sa mukha ni Mang Dalmas. Pero hindi sapat ang mga suntok na iyon para mapatumba ang matipunong matanda. Ni hindi ininda ng lalaki mo yun. Anak ng 7 tupang bading. Parang kalabit lang ang mga suntok mo, Marcos. Parang kulang na kulang ka sa vitamins. Gising kantsaw ni Mang Dalmas. Tila na insulto si Marcos. Pumelo at nagpakawala ng todo lakas na suntok. Pero paring wala lang na sinalag iyon ng matipunong matanda. Sabay balat ng strange pants sa mukha ni Marcos. Grogi si Marcos. Sargo ang dugo sa ilong. Umatras siya. Lalansilan si iniyang matandang lalaki. Naisip niya na utang ang dapat niyang pairalin. Wala talaga siyang magagawa sa manong-manong labanan kay Mang Dalmas. Kilala niya ito. Sanay si street fight. Astig sa kanilang lugar. Mayabang na mayabang at gising aso si Mang Dalmas. Narindi ka ba sa suntok ko, Marcos? Kaya ka umatras. Medya pa lang yan. Pag natikman mo ang todong suntok ko, baka pagsisihan mong isinilang ka pa sa mundong ito. Ano itong dinugtungan ng malutong na mapang-insultong halakhakang sinabi. Naningkit ang mga mata ni Marcos. Hambog kang matanda ka. Sige lang maging kumpiyansa ka. Pag nakatsyempo ako, hindi kita tatantanan. Nakasilip sa bintana si Catherine. Kaindayak dahil sa panganib na kinakaharap ni Marcos. Biglang tumugas ang mukha ni Catherine. Hindi pwedeng panoorin lang niya sa ganung kalagayan ang pinakamamahal na sawa. Kailangan niyang kumilos. Tumakbo siya sa kitchen. Dinampot ang pinakamahaba at pinakamatalas na kutsilyo roon. Tutulungan niya si Marcos sa labanan si Mang Dalmas. Sumugod si Catherine. Pero hindi pa man siya nakakarating sa may pintuan ay biglang may papigil na humila sa mahaba niyang buhok. Napatili siya. Nagpumiglas si Catherine hanggang sa makawala sa pagkakasabunot. Isang matandang babae ang nangalingunan niya. Matalim ang mukha nito. Sino ka? Automatic ang naitanong ni Catherine. Si Aling Lot ang matandang babae. Asawa ni Mang Dalmas, ina ni Laila. Duguan ang damit nito, ganun din ang hawak na matalas na tabak. Walang dulang ang katutulong ito ni Mang Dalmas sa pagtampalasan sa buhay ng kahabag-habag na si Tatay Selo. Ngumisi si Aling Lota. Namumulang ngipin at bibig nito dahil sa nginunguyang nganga. Gumayat pa sa siwi nito ang malapot at mapulang laway kaya't lalong naging nakakatakot at nakakadiri ang itsura. I am Carlota Flores, ma'am. Ang parang nakakalokong pakilala ng babae.
pasang-awa sa elementarya, labas-masok sa mental, expose stating now a killer, a certified killer, dugtong nitong may kabuntot na hagikit. Pinangalisagan ng balahibo si Catherine, isang baliw ang kaharap niya. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang asawa ni Marcos. Hinagod ng mapanuring tingin ni Aling Lota si Catherine. Napakaganda mo nga pala. Kaya lang naikwento sa akin ng aking anak si Laila na isa ka raw baog. Sayang, para kang nityo. Maganda at maputi ang labas, bulok naman ang loob. Bulok, inutil ang matres mo. Mapang-insultong tumawa ng tumawa si Aling Lota pagkuway dinuraan si Catherine. Kumapit sa damit ni Catherine ang malapot at mapulang laway ng matandang babae. Diring-diri si Catherine. Lalong lumakas ang tawa ni Aling Lota. Inihit na ito ng katatawa. Nagsabog ang mga kilay ni Catherine. Inambaan ng kutsil si Aling Lota. Loko kang, matanda ka. Kulang ka lang, ma'am. Anak kang yan natin sa akin. Ang mayamang na iminasiwas ng hawak na tabak. Ang nililikhang tunog niyon sa hangin ay waring angil ng kamatayan. Nasindak si Catherine. Nagtitilisi at mabilis na nagtakbo papuntang hagdanan at umakyat doon. Halos magkandara pa siya. Parang demonyong humahalaklak sa tuwa si Aling Lota. Namumuti ang talampakan sa gaga. Hindi mo ako matatakasan. Kahit saan ka magtago, susundan pa rin kitang gaga ka. Samantala parang mga Texas nagigiran sa garahe sina Marcos at Mang Dalmas. Panay lang ang iwas ni Marcos sa bawat atake ni Mang Dalmas. Umaatas siya na madali niya itong mapapagod dahil may edad na at iyon ang kanyang sasamantalahin. Aatakihin niya ang matandang lalaki at hindi natatantanan hanggang sa lumugpo, hanggang sa matulog kasama ang biyabang nito. Pero dugong mandirigma yata talaga si Mang Dalmas. Hindi nangyari ang inaasahan ni Marcos. Pagkusay nagawa pa nitong sunggaban siya, buhatin at ihagas. Lumagabog sa bubong ng kotse si Marcos. Hindi pa man nakakabawi sa lakas si Marcos. Heto na si Mang Dalmas. Dinakot siya sa kwelyo at inihagas. Bagsak sa sementong si Marcos at gumulong palabas ng garahe. Namilipid sa sakit. Nilinga ni Mang Dalmas ang palakol. Pilit na hinugot sa pagkakabaw ng sahod ng kotse. Nang mahugot nito yun ay mabilis na sumugod palabas ng garahe. Nagulat si Mang Dalmas. Wala na sa kinagulungan si Marcos. Saan nagpunta ang talantadong iyon? Lumingon ang matanda. Wala si Marcos. Wala talaga si Marcos. Tumawa ng malakas ang matipunong matanda. Nakakahiya ka, Marcos. Ampaw ka na, duwag ka pa. Wala kang isang asong bahagang buntot. Sayang lang kamatsyohan mong madumukwang ka. Napansin ni Mang Dalmas na gumalaw ang malagong damuhan at sa hindi kalayuan. Sumilay ang malasatan as nangisin na ang itim na labi ng matandang lalaki. Doon lang pala nagtatago ang duwakang si Marcos. Nagsimulang humakbang palapit sa malagong damuhan si Mang Dalmas. Patay mali siya na kung hindi alam na may nagtatago roon. Nang nasa tabi na ng malagong damuhan, ang matandang lalaki ay nagparin pa ito. Wala, malayo na tiyak si Marcos. Natakasan ako. Sayang, gagawin ko pa naman siyang bopis para ipakain sa aso. Sa gayon nga naman ay hindi siya mapagpapasyal pa si Marcos na tuminag sa pinagtataguan at madali na siyang mapapatay ni Mang Dalmas. Biglang harap sa damuhan ng matanda.